Hello guys, yumaman na daw ako sa pagsari-sari store. Ito ang ating pag-uusapan ngayon dahil marami pong yumaman daw sa pagtitindahan. So ito guys, mag-vlog na naman tayo ngayon. Panibawang update, panibawang tips dito sa ating sari-sari store. Bakit maraming nagtatanong sa atin ay mayaman na daw tayo dahil mayroon tayong tindahan, nakikita nilang maraming laman ng ating tindahan, tayo na daw ay yumayaman. So ito guys, bago natin simulan ng ating topic ngayon ay pag-usapan po natin muna ang ating kumustahin muna natin yung ating mga ka-team kasari dyan, lahat ng ating mga viewers dyan ay mag-shoutout sa inyo. Kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, dito sa ating sari-sari store, pakiclick naman yung subscribes at saka pakilike na rin para tayo ay mas ma-recommend ni YouTube guys. So eto, balikan po natin ang ating pagnenegosyo dito sa ating sari-sari store dahil alam nyo naman kung paano tayo nagsimula noon ay nag-start po tayo ng maliit na puhunan. Madaming nagbabalak guys na gusto magtayo ng sari-sari store sa harapan ng mga bahay, mga mangungupahan sa palengke dahil nakikita na nila guys yung ating mga sari-sari store, yung mga ating vlog, napakadaming laman. So na-inspire sila sa atin guys at gustong-gusto nilang magtayo ng sari-sari store sa kanilang harapan ng kanilang bahay. So paano ba tayo magsisimula ng sari-sari store at paano tayo yumaman? So ito yung ating pag-uusapan kasi hindi po madali at hindi po wala pong shortcut ang pagyaman. Kaya tayo ngayon ay nagsusumikap, doble-doble yung ating source of income para ma-sustain natin yung hindi natin magalaw yung kita ng ating sari-sari store, kaya tayo ay nagsusumikap at doble-doble kung saan tayo nagtatrabaho at nagpakasipag tayo ng nagpakasipag guys. So eto, sa lahat ng mga nanonood dito sa ating vlog ngayon, alam naman po natin kung paano tayo nagsimula lang po tayo sa dugot pawis ng ating kasipagan. Kaya ito, na pupuno natin yung ating tindahan guys. Hindi po ganun kadali ang put up ng sari-sari store kung ang target mo ay malakihan. So kung ikaw ay maliit lang nang nagsisimula, ay napakaganda guys na simulan mo na sa maliit na kapital at dito mo na papalaguhin at mapag-aralan mo kung paano siya paikutin ng paikutin. Sabi nila guys, sa mga nakakakita dito sa ating tindahan ay mayaman na daw ako, ang ganda-ganda daw yung ating tindahan at hinahangaan nila yung ating mga display. Lahat ng ating mga customers na bago ay naririnig natin yan, ang ganda naman ng store nyo sir. So yun po ang kanilang unang babanggitin kapag sila ay mga unang customers po natin. At sabi nila yung mga iba nating kakilala, mga kaibigan, ay mayaman na daw tayo dahil yung mga ibang sari-sari store ay hindi nila nakikita yung ganitong style, ganito yung display, ay sinasabi nila na mayaman na daw tayo dahil magaling daw tayo mag-manage ng ating tindahan. So eto guys, isa-isahin po natin yung paano ba tayo mas mabilis yumaman dito sa ating sari-sari store. Dapat kung ikaw ay nagbabalak magtayo ng sari-sari store, alamin mo yung target market mo, kilalanin mo na yung mga kapitbahay mo, kilalanin mo kung sino yung mga kilalanin mo kung ano yung mga produktong dapat ibebenta mo sa kanila, yung mga fast moving ay dapat alam mo na yung guys. So ito isang mga strategy natin sa isang sari-sari store. Kailangan alam mo yung mga paninda mo. Minsan nag-stock ka na napakaraming stock para ipakita mo lang na mayroon kang capital, ipapakita mo yung maraming stock mo dyan, pero hindi naman pala yan yung kailangan ng iyong community ay ma-stock lang po yung iyong capital. So ito guys ang ating diskarte dito sa ating tindahan. Kung mapapansin nyo lang ay ganito lang po ako mag-display, mga maliliit lang na mga dilatas, ganito. Pero marami po tayong stock dyan sa loob guys kasi nirefill ko lang yan. Kahit maliit lang yung store mo, ganitong setup lang, basta kung alam mo marami kang customers, ay yung bodega mo dapat ay mayroong kang paglalagyan ng bodega. Tapos yung hindi mo kailangan ng malaking store na malaking space. Kailangan lang ganitong space lang, mailagay mo lang yung mga fast moving. Tapos yung mga pag malaki na yung capital mo, magdadagdag ka na ng hindi fast moving para kung sakaling may magkahanap ay mayroon kang may ibibigay. So ayun, ang sabi nila mayaman na daw tayo. Tayo kasi yung mga sari-sari store owner ay araw-araw humahawak tayo ng perang pinagbentahan natin. Parang anyaman-yaman kasi natin kasi araw-araw tayong humahawak ng pera. Kaya yung mga kapitbahay natin minsan ay naiisip nila kahit mayroong silang pangkas
ay uutang pa rin sa atin kasi iniisip nila guys na marami tayong pera at iniisip nila ay ang bilis-bilis nating yumaman. Pero mali po yung ganun mindset guys kasi halos karamihan kasi sa atin. Ganun din ako nung wala pa akong tindahan. Pag pumunta ako doon sa store, pag nakita kong maraming laman yung tindahan, siguro ang dami-dami nilang pera, ang limpak-limpak ang kanilang pera, ang yaman-yaman nila siguro kasi nakikita ko hawak-hawak nila yung maraming pera yung pinagbentahan. Ang isip ko ay talagang marami silang pera, pero guys, ayun yung pumapasok sa isang customers na magte-taking for granted na mangungutang dahil ang isip niya ay marami po tayong pera at babaliwalain tayo na magbabayad sila ng matagal kasi ang isip nila marami tayong pera guys. So ito yung mga ibang pumapasok sa isipan ng mga customers natin kaya matagal silang magbayad kasi ang alam nila ay tayo ay super yaman, super parang milyonaryo na tayo, pero hindi nila alam guys kapag subukan nila ang magtayo ng sari-sari store, 2 piso, 3 piso, 1 piso lang po ang ating aanoin dito, tutubuin dito. Kaya dapat bago ka pumasok sa ganitong business ay handa ka na sa iyong mga strategy mo dahil tulad nga ng aking sinabi, marami nga po talagang yumaman sa pagtitindahan at pagsari-sari store, pero kailangan po dapat ay dumaan po tayo sa tamang proseso dahil wala pong shortcut nito sa pagyaman. Kapag ikaw ay sari-sari store owner na guys at inuutangan tayo, dapat mas wise po tayo doon sa mangungutang dahil alam naman natin to ay sariling business na natin to, iingatan natin to hanggat at dulo dahil ito ay dugot pawis natin ng sakripisyo. Kaya ito guys, wag po tayo magpapatalo doon sa mangungutang. Kailangan i-record po natin lahat ng kanilang uutangin at mayroon po tayong dapat limit at kilalanin natin yung mga taong nangungutang sa atin guys kasi ang mindset niyan kahit hindi tayo babayaran ay pipilitin pa rin natin tatakbo yung ating sari-sari store kahit hindi po sila magbabayad sa atin. Ay alam naman po talaga nila yon na kahit sabihin nila na magbabayad sila sa susunod na taon na talaga kasi inaabot na yung taon yung mga ibang nangungutang, ay dapat ay maging wise din tayo guys. So ito pa, ano pa yung mga dapat nating gawin sa ating sari-sari store para mas mabilis tayong mapaunlad, mas mabilis ang ating pagyaman. Dapat lahat ng inyong transaction ay naka-record dyan guys, lahat ng total sales, incoming, delivery, outgoing, ay dapat ito ay naka-record lahat guys. So para alam nyo kung saan napupunta yung mga expenses, yung mga pera na pinagbentahan nyo. At ito pa guys, yung ating mga natutunan sa ating paghahawak ng pera. Alam nyo nung nasa ibang bansa ako noon ay ang laki-laki po ng mga perang hinahawak-hawakan ko. Pero the more na mas marami yung pera na inyong hinawakan ay talagang ito naman ay nagdidepende po tayo doon sa laki ng pera natin kung magkano yung ating gagastusin. The more na malaki yung pera natin ay mas malaki din yung ating ginagastos kasi ang iniisip natin may pera tayo guys. So ito, iwasan po natin ito ngayon dahil mayroon tayong sariling business ay dapat magiging masinop tayo sa paggagastos ng ating kinikita dito sa tindahan dahil alam ko nung ako'y nasa OFW ay 15 years na ako sa ibang bansa guys. Pag uwi ko ng Pilipinas yung aking iniwanan ay ganun pa rin yung nadatnan ko. So dapat malaki po yung ating natutunan doon. At mas naging maingat ako ngayon guys dahil may sari-sari store na ako. Mas maingat ako sa paghawak ko ngayon ng pera kaysa nung nandoon ako sa abroad dahil buwan-buwan padala ka ng padala. Akala mo tama na, ang laki-laki na nga yung pinadala mo, pero magkukulang pa rin. Ngayon nandito na ako sa Pilipinas ay ako ay nagtataka guys, kahit 2 piso, 3 piso yung aking tinutubo ay napagkakasya ko yung maliit na kita ko, yung maliit na sweldo ko dyan sa labas ay napagkakasya ko guys. Kasi nga, yun nga naman, ang isip ko kasi malaki yung pera kung kinikita ko sa ibang bansa. Okay lang ako nang magwaldas ng pera. Pero mali pala yun guys kasi darating din ng araw talaga na hindi natin kaya magtrabaho sa ibang bansa at uwi tayo ng Pilipinas. Doon mo marirealize na yung mga perang hinawakan mo noon, kung ipon mo yon ay talagang milyonaryo ka ng napakadaming milyon na yung hawak mo dapat. So
Ito, habang ako'y nagtsatsaga dito sa 2 piso, 3 piso guys, ay napakalaki po ang aking natutunan dito sa paghawak ng business at paghawak ng pera. So maingat po ako guys sa piso, 2 piso, kahit kulang yung kanilang pera ay talagang nililista ko yan at hindi sila makakaligtas. So kahit yung mga pamilya ko, pag may kumuha dito, ako sarili ko ay binabayaran ko yung kinukuha ko dito sa tindahan para hindi po tayo magkamali at hindi tayo bumagsak ng mas mabilis na pagbagsak ng katulad yung mga nangyayaring sari-sari store. So bakit ko nga ba na-maintain ng ganito yung ating tindahan, ganitong kalinis, ganitong kaayos? Kasi the more na mas maganda yung tindahan mo, mas ma-organize. Isang tingin mo lang guys, alam mo na kung nasaan yung items, yung mga kung saan yung malapit na ma-expired ay alam mo na. Kasi halos to araw-araw po ay inaayos. Kapag nabawasan ng isa, ay mayroon na po tayong sistema sa ating logbook. Dapat nakatransaction ay nakasulat lahat ng ating kinukuha doon sa bodega. Doon sa pagkukuha natin ng stock ay dapat naka-record yan guys. So ayun, mega shout out sa lahat ng ating mga ka-team kasari dyan. Medyo natagalan lang po tayo bumalik dito sa ating sari-sari store dahil napakarami po nating gawain sa labas. So ayan, magpayaman po tayo, wag po natin madaliin yung ating pagyaman, magtrabaho po tayo ng maayos at magtiwala lang po tayo sa ating kakayahan, magdasal sa Diyos at alam ko ang Diyos ay nanonood sa atin, ginagabayan tayo at alam ko kung pangarap mo itong maging magkaroon ng isang business ay ito ay madali lang para sa iyo kung ito ay pangarap mo. So mega shout out sa inyong lahat, mahalin po natin ang ating negosyo at magpayaman po tayo dito sa ating puso, sa ating mga customers ay kailangan mayroon tayong respeto ng bawat isa. So hanggang dito na lang guys ang ating vlog, magpakayaman po tayo.